masyadong nag-focus po tayo paggawa ng mga kalsada, mga flood control, na naman po nangyari. Instead of focusing, pondohan po yung ating mga classrooms, sama na po dyan. Ako, kung tatanungin niyo, kailangan siguro yung mga ospital para yung mga tao sa mga probinsya, dinadadayo pa na Maynila o sa mga munisipyo, pupunta sa mga malalaking lungsod, tulad ng Santa Rosa, kung lalagyan mo ng mga district hospital. Pero, problema din, kung may ospital nga, wala namang gamit. Eh, ano pa ang silbi ng ospital kung walang gamit? Dapat may follow-through. Pag tayo ka ng ospital, dapat may gamit na, di ba? May mga higaan, may mga x-ray, yung basic, x-ray, ECG, ultrasound. Eh, problema wala eh. Nauuna yung pag-pondo sa mga kalsada, flood control, eh alam mo na. Hindi ko nasasabihin ba? Doon, medyo mas malaki yata ang topics. Salamat po. Yes, kombinasyon sa sinasabi Senator Lacson, Senator Tulfo, yung oversight sa budget at yung connection doon sa pangangailangan sa ospital. Isa sa mga pinakakulang sa ospital natin sa buong Pilipinas, mga doktor. Hindi ba? Kitang-kita natin yung pandemic yan. So yung aming, ako yung principal author ng free medical scholarship, doktor para sa Bayan Act. Nilagay nga natin ito sa batas at naumpisa na ito 4 to 5 years ago. May mga graduate na ngayong March. Libre tuition fee, libre libro, pati lodging libre allowance pa. Gusto natin dumami, doktor. Ito ngayon connection doon sa sinasabi ni Senator Lacson at ni Senator Erwin Tulfo. Yung budget, kailangan ng oversight natin. Kaya mas maganda nga talaga na kung bibigyan kami ng pagkakataon ng Panginoon at saka ng ating mga kababayan, makabalik kami doon. Babantayan. Hindi lang porque nandun na yung batas, okay na eh. Kasi yung oversight ng mga batas na ito, mahalaga. For example, nangyari itong taon na ito. Doon sa sinasabi nila sa budget. Ang ideal doon sa batas na sinabi namin, sa lahat ng medical institutions in the country, dapat approximately 40 to 50 students dapat ang meron every year na tinatanggap para dumami talaga mga doktor natin nationwide. Iba na yung explanation ng tungkol sa Lebanon. But then again, ang nangyari is na-budgetan nila ng 44. Yung sa Cebu Normal University at saka sa ibang universities ng nationwide na merong medicine proper, nasa mga 40-44 ang estudyante. Itong taon na ito, nilimitahan nila sa 24. 24 lang per students itong taon na ito. Ang daming iba naman na pumasa na sabi nila, paano kami ngayon mag-mending? Kaya lang kami kumukuha dito kasi nga libre na. Hindi naman kaya ng pamilya namin. Gusto namin maging doktor pero wala kami pambayan. Ngayon, biglang nabawasan. 24 lang ang sinabi ng check. Pinatatanong ko, bakit? Bakit? Hindi ako sinatungan. Pero tinatanong ko, bakit? Kasi nakulang na yung budget. Bakit? Ang dami yung budget para sa kalsadang sira. Sa kalsadang gawa pala na sinisira. Kung saan yung nilagay. Hindi nyo maayos yung budget. Kailangan talaga. Yun kaya bantayan natin talaga. Pagdating sa pagkakit ng pera ng taong bayan. Meron tayong tinatawag na Local Government Code of 1991. Ito ang naglalatag kung ano dapat gawin ng probinsya, ng munisipyo at ng lungsod against the national. Ito'y maganda ang hitiin pero after 30 years, lumalabas sa mga defekto. Isa sa mga defekto nito ay nakalagay at nakasaad sa Local Government Code na pagdating sa provincial hospital, ang mapapagawa ay probinsya. Pero hindi lahat ng probinsya ay mayaman. May mga probinsya ay mahirap. And I'm talking of tertiary hospital, like during COVID. Paano kung hindi kaya ng probinsya? Paano yung mamamamayari ako? This is where national government should come. And it should be really amended. Hindi ho biro ang magpapako ng ospital. Nung mayor ako, halos ang laking chunk ng budget namin napunta sa ospital ng Galileo. It's not about the structure, the equipments, yung lang daily upkeep of pabayad sa sweldo ng mga doktor, ng mga nurses, napakamahal po niya.
Kaya ako naniniwala, i-inventarohin natin lahat. Remember, we are archipelagic. May mga isla pa tayo at nakakaawa yung mga nasa isla lalo. Tignan natin, paano yung siguro ng DOH to? Isang probinsya, isang magandang hospital. Tapos tignan, bayan-bayan, paano ito? At kung hindi kaya, we have to call, kami ginawa na namin tumatagal na sa Mandaluyong, we call it super health centers. Yung mga health centers namin, nilaasan namin para hindi na magpunta sa ospital, doon na lamang may mga outpatient. Kompleto po ito na mga ultrasound machine, etc. etc. There should be a comprehensive plan all over the country about this. Not mentioning the fact, of course, yung universal healthcare na naipasa na po kayo. It should be taken into account. Thank you. So po, kagaya ni Senator Benha, kapag tayo rin ako ng hospital ng Tagaytay, bago-bago ako ngayon, napakahirap po na. Pero hindi pa naman huli at nakalungkot ang lahat sa maliliit na bayan. Kung ang tinutukoy mo Pami, Paite, Paake, Louisiana, Rizal, na magkaroon ng Bila, magkaroon ng sariling ospital. Mapalad pa rin kayo tayo dito sa lalawigan ng Laguna. Meron tayong malalaking medical schools. Nandito yung Perpetual. May medical school yan. Nandito yung Lyceum. May medical school yan. At alam ko, yung Mapua, dati engineering, may medical school na rin dito. So eventually siguro magkakaroon din ng pagkakataon yung mga maliliit na bayan ng Laguna na nabanggit ko kanina. Lalo-lalo na kung matatapos yung sinusulong na ating mahal na gobernador at mga namumuno dito sa lalawigan ng Laguna, yung Lakeshore Highway na magpapalapit sa maliliit na bayan na nabanggit ko sa Metro Manila hanggang Taguig, hanggang Muntinlupa. So siguro darating tayo sa ganong yunto na magkakaroon din ng ospital yung mga nabanggit kong bayan kung yun yung tinutukoy mo. Pero kasama palagay ko yan sa plano ng lalawigan ng Laguna. I'm sure si Governor Ramil Hernandez ay kasama yun sa kanyang master plan. Baka hindi nyo alam na ka-aproba pa lang ni Presidente Marcos na magtayo ng PGH sa Carmona. Yun ang magko-cover ng Southern Tagalog, hindi lang Laguna, pati Batangas, of course Cavite, at saka mga ibang areas pa dito sa Southern Tagalog region. So now, going to your question, tungkol sa mga health centers, napasa na namin yung Universal Healthcare Act. Implementation na naman kulang. At ang magagawa ng alyansa, siguro, in the exercise of oversight, tingnan namin na, o siguraduhin na ma-implementa fully or properly. Kasi sa ngayon, sa kakulangan ng pondo, hindi nga tayo makaangat from low, medium, I think nasa between low and medium pa tayo ngayon. Ang full implementation, yung high, may mga requirements yan sa budget. Kaya lang mapunuan sa national budget, sa General Appropriations Act, yung pagpapondo sa Universal Healthcare Act. Kasi karamihan may mga batas tayo na ipapasa, pero kulang naman ang pondo kung hindi man nilalagay sa National Expenditure Program, pero pagdating naman sa Kongreso, nakakatas dahil na-realign. So yun ang isang, ako for one, ako kasi palabantay sa budget. Mahilig akong magbuksisi, mag-scrutinize ng budget para siguraduhin na yung mga batas na ipasa, Universal Healthcare Act, yung pre-tertiary education, yung pre-tuition, at marami pang mga batas na ipasa ng Kongreso. Pag hindi ito binigyan ng sapat na pondo, parang napilay lang. So, yun ang pagsusubikapan namin na yung Universal Healthcare Act para yung mga health centers at lahat ng barangay ma-cover. Kasi pagka yung nasa low end tayo, parang parang pinapilot mo lang yung mga barangays na mamimili lamang ng kung saan na-implementa. Pero pag napunta tayo sa full implementation, mako-cover lahat ang barangays. Para sa Cuba, alam mo sa Cuba, hindi pa ako nakarating doon pero yung nakapunta doon, bawat block meron silang health center, may clinic. At yung mga residente, hindi kailangan pupunta sa clinic. Yung clinic ang nagpupunta sa mga residente. Ganon ka-efficiente. No? Hindi naman natin siguro kaya yon sa lagay ng Pilipinas. Pero at least, we should strive to approximate yung, kasi yung health, napaka-importante sa tao, di ba? Pero sa ating bansa, pag mayaman ka at nagkasakit ka, maghihirap ka.
Pag mahirap ka, tagasakit ka, patay ka. Yun ang isang realidad na kailangan tingnan natin na mabuti na maigi para masolusyonan natin yung health problem sa ating bansa.